Buong detalye, panoorin ang full video na siyang ipinaliwanag naman ng magaling na si ex-General Johnny Macanias. Narito't panoorin ang full video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon tungkol ito sa pangamba ni Attorney Harry Roque sa kalagayan ni Tatay Digong sa PRRD, but at the same time may posibleng mangyari din na mabuwag ang ICC at makalabas na si Tatay Digong. So, good news and a little bit of bad news. Unahin natin yung medyo bad news bago yung good news. Okay, ito. Pangamba ni Attorney Roque. Baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan ng US freeze. Ikinabahala ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ipinataw na US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Iginiit na maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Babala ni Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang pangunahing pangangailangan ng mga nakadetain sa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na si PRRD. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping political, kundi may potential na humanitarian consequences, lalo na kung maapektuhan ang kakayahan ng ICC na punduhan ang araw-araw na operasyon nito, kabilang ng pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, ito na yung medyo good news. Dahil gipit na ng ICC. Pero mo yung mga sanctions na yan, mga judges, mga staff, freeze, frozen ang kanilang bank accounts, ay hindi na makagalaw ang ICC. Bilang solusyon, ito na, good news. Muling iginiit ni Roque ang kanyang matagal ng paninindigan laban sa internasyonal na korte. Solusyon, buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si Tatay. Agree. Ang pahayag ni Roque ay kasunod ng mga ulat ng ilang ICC judges, kabilang ang mga hukom na nag-deny sa interim release ni PRRD ay nawalan ng access sa mga bank account at financial services dahil sa US sanctions. So, both positive and negative effect ito kay PRRD. Ang nabasa ko sa isang post, siyam na ICC judges frozen ang kanilang mga bank accounts. Narinig ko yung isa, Judge Luz Carranza, yung taga Peruvian judge. Wala na, hindi na siya maka-withdraw. Pati anak niya na apektuhan. Canceled ang US visa. Then pati ibang mga judges, ganun din. Pati pamilya ng mga judges, mga husband, mga anak, apektado. So, napipilayan na sila dahil sa 9 ICC judges at 9 staff ng ICC affected sa freeze order ng So, ipagdasal po natin ang ating Tatay Digong na sana hindi maapektuhan yung araw-araw niyang pangangailangan, kasi kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng pagkain. Sa loob ng detention facility, kailangan ng heater ba yan o aircon, depende sa panahon doon kung tinglamig ba, tinglamig ngayon doon dahil winter, kailangan niya ng heater. So, tama yung sabi ni BP Sara
ang gaba dili magsaba. So ito na ngayon, yung gaba sa mga ICC judges, unti-unti na nilang nararamdaman. So, kung makikita nyo, itong tatlong superpower countries, nilalabanan na nila ang ICC. US, grabing sanksyon. Russia, may sentensya ng isang Russian court na pinapaaresto ang mga judges at ang chief prosecutor sa ICC na nagpa-issue ng warrant of arrest kay President Putin. China, ang unang nagreklamo laban sa ICC sa pagkakulong kay Tatay Digong, ayan China. Very strong warnings. So, kung ang three superpowers kalaban ng ICC, palagi ko hindi magtatagal ito. Kasi kahit mga European countries na dati-dati wala namang hindi naman nila ginigipit ang ICC, European countries sumama na rin. Siguro dahil sa influence ng US. Kaya yung ICC judge nga nagpahayag ng kanyang kalagayan, nagtaka siya kasi pati European countries wala na, sumali na rin. So I don't know anong resulta nitong but magdasal po tayo. I believe God has a purpose in everything. Romans 8:28, anong sabi? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So bakit niya inalaw ng ating minamahal na Tatay Digong nandun nakakulong, naghihirap ngayon? Kapit lang tayo, have faith in God na inalaw niya ito for certain purpose na hindi pa natin nakikita ngayon. But I believe it will come. Positive ako sa aking dasal na makakauwi ng buhay ang ating Tatay Digong. Ang timeline ng aking specific prayer by 2028, pag nanalo na si VP Sara as our next president, nandito na rin si Tatay Digong buhay na masasaksihan niya ang kanyang minamahal na VP Sara balik Malacanang ang